Viral ngayon sa social media, mafa-Facebook man o YouTube, ang tinatawag na Favonan antiviral injection na kung saan ay mayroon daw mano itong napagaling. Totoo kaya ito? Sa umagang ito mga kapatid ay ating pag-uusapan ang Favonan antiviral injection, kung ito ba ay totoo at kung ito ba ay aprobado sa FDA. But before we proceed mga kapatid, kayo po ay aking inayayahan na mag-like at subscribe sa aking YouTube channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Simulan na natin. Saan nga ba makikita ang Favonan Medical Clinic? Ang Favonan Medical Clinic ay makikita sa along the highway of Proc 2, Consuelo Norte, San Marcelo, Zambales, na kung saan ay allegedly marami na itong napagaling gaya ng kagat ng ahas at kung ano pang mga animal poisons, dengue influenza, HIV, AIDS at marami pang iba. Ito ay pinamumunuan ni Dr. Willie Favonan. Gayunpaman, sa aking paghahanap sa lugar na kung saan ko makikita ang Favonan Medical Clinic, ako ay napunta sa kanilang Facebook page na kung saan ay meron itong 25,095 na likes at 26,330 followers. At makikita dito na may dalawang lalaki na tinurukan na hindi umano Favonan antiviral injection ni Dr. Willie Favonan. Tingnan ang mga larawan. Sino kaya sila? Sino naman si Dr. Robin Garcia Favonan? At ano ang koneksyon niya sa Favonan antiviral injection? Ayon sa aking pagsisiyasat, si Dr. Robin Garcia Favonan ay ang inventor ng sinasabing Favonan antiviral injection. Siya ay medical drug designer at US Federal Patent Holder. Ano naman ang kahulugan sa salitang patent? Ang isang patent ay isang anyo ng intelektual na pag-aari na nagbibigay sa may-ari ng legal na karapatan na ibukod ang iba sa paggawa, paggamit, pagbebenta at pag-import ng isang imbensyon para sa isang limitadong panahon ng taon, kapalit ng paglalathala ng isang pagpapagana ng pampublikong pagsisiwalat ng pag-imbento. Ano naman ang layunin at sistema ng patent? Ang makasaysayang layunin ng sistema ng patent ay upang hikayatin ang pagbuo ng mga bagong imbensyon at sa partikular na hikayatin ang pagsisiwalat ng mga bagong imbensyon. Ang mga imbensyon ay madalas na nag-aatubiling ibunyag ang mga detalye ng kanilang pag-imbento dahil sa takot na maaaring kopyahin ito ng iba. At ito ay humahantong sa pagpapanatiling lihim ng mga imbensyon na pumipigil sa pagbabago. Gayunpaman, sa nakaraang mga araw, nakikipag-ugnayan na sa Food and Drugs Administration ang kapatid ng inventor ng sinasabing FAI at napababalitang gamot di umano sa coronavirus disease o COVID-19 na si Dr. Willie Favonan. Makaraang padalhan ng warning letter ng Food and Drugs Administration Regional Field Office sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa sulat ng FDA, wala umanong mahanap na record ang FDA na may license to operate para mag-manufacture, importation, exportation, sale, and offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising, or sponsorship ang klinik ni Favonan sa Olongapo at Zambales. Dahilan upang bigyan ng FDA ng 30 days na palugit para makumply ni Favonan ang LTO requirement. Ipinag-utos din ng agarang cease and desist order sa paggamit ng Favonan antiviral injection
hanggang hindi pa nabibigyan ng registration ng FDA. Ayon kay Dr. Pavonan, inilahad nito na nagsagawa na ng inspection ang FDA Region 3 noong August 25, 2011 dahil sa paggamit ng parehong drug formulation sa sakit na dengue. Ayon sa FDA representatives na nag-inspeksyon noon sa kanyang clinic, magpapasa daw ng kabuuang report ang mga naturang representative sa FDA Central Office. Subalit, sa pagdaan ng taong 2012 at 2013, walang natanggap na kahit anumang sulat ang Pavonan Medical Clinic mula sa FDA Region 3 o sa FDA Central Office. Noong taong March 28, 2014, nang magkaroon ng pagtitipon sa FDA Central Office, ang representatives ng Pavonan Medical Clinic at ang mga kinatawa ng Pascual Laboratories na nagpapakita ng interes sa kanilang drug formulation. Ang nasabing pagtitipon ay dinaluhan ni na Dr. Lolo Santiago, Director ng Center of Drug Regulation and Research ng FDA, at isang nangangalang Dr. King, Head of Evaluation of FDA noong taong 2014. Sa naturang pagtitipon ay naitanong ng mga Pavonan doctors kung ano na ang current status sa naging inspection sa kanilang clinic noong taong 2011. Subalit, wala umano naging malinaw na sagot ang mga kinatawa ng FDA sa kanila. Tinanong din ng mga Pavonan doctors sa FDA representatives kung sila ay mapapatawan ng kaukulang parusa dahil sa paggamit ng nasabing drug formulation. Subalit, ayon umano kay Dr. King, ang FDA daw ay walang jurisdiction or does not prohibit the practice of medicine sa mga Pavonan Medical Clinic. Lumipas pa ang taong 2015, 2016, 2017, 2018 at 2019. Walang natanggap na komunikasyon ang Pavonan Medical Clinic mula sa kahit anong sangay ng FDA. At dahil walang naging abiso ang FDA na may nilalabag silang batas, kaya patuloy lang ng kanilang operasyon sa paggamit ng Pavonan antiviral injection. Hanggang nitong unang araw ng April 2020 ay dumating sa klinik ni Dr. Agnes Pavonan sa Olongapo City ang tauhan mula sa FDA Region 3 kasama ang ilang tauhan ng National Bureau of Investigation or NBI at Philippine National Police. Sinabi umano sa kanila ng mga otoridad na may 3 taong nagrereklamo sa paggamit nila ng Pavonan antiviral injection. Subalit, hindi umano ito pinangalanan dahil sa usapin ng pagiging confidential at kasunod nito ay nagbigay ng babala kaugnay sa paggamit ng Pavonan antiviral injection or FAI. Bilang pagsunod sa utos, minabuti ng mga Pavonan doctors na voluntaryong isara ang kanilang mga klinik upang magkaroon sila ng panahon at pagkakataon na maisumite ang mga requirements na inihingi ng FDA sa kanila. Sa kabila nito ay muli namang nagpaalala ang FDA sa publiko na ipinalabas nilang advisory na may petsang April 8, 2020 kaugnay sa paggamit ng gamot o bakuna na wala pang patunay na nakakagaling sa sakit na COVID-19. Sa kasalukuyan umano ay wala pang nakarehistro ng gamot o bakuna sa kanilang tanggapan na maituturing lisensyado ng gamot sa COVID-19. Mga kapatid, ano ba ang masasabi ninyo dito? May opinion ba kayo? Please comment down below. Kung totoo man ito, ay sana naman ay mabigyan ito ng agarang pansin. Ngunit gayon pa man, ito ay dadaan talaga sa mga masusing pagsisiyasat para naman din ito sa ating kaligtasan. Ngunit ang katanungan, paano kung totoo ngang kayang pagalingin ang pasyenteng may positive sa COVID-19? Kung ako ang tatanungin, maganda naman ang intensyon ng mga Pavonan doctors.
expert o bihasa naman sila sa mga gamot o panggagamot at matagal na din silang nagsiservisyo as doctor. At higit sa lahat, base sa aking pagre-research, wala naman akong nakitang criminal records laban sa kanila. Kaya, mabuhay kayo sir. Dalangin namin na sana ay mabigyan ito ng agarang pansin ng ating gobyerno. Hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa aking YouTube channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din ninyong kalimutan na may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye!